Ito na po ang sagot ng aming Twitter followers at Facebook fans kung sa tingin ba nila ay makakatulong ang paggamit ng speed detector guns para mabawasan ang bilang ng mga aksidente sa Commonwealth Avenue. Ang sabi po ni June D18, sa tingin ko hindi kasi hindi naman kayang pigilin ng speed detector gun yung mga mabibilis na motorista, kaya pwede pa ring magkaroon ng aksidente. Sabi naman ni AC, makakatulong din syempre at sabayan pa ng mahigpit na pagpapatupad ng mga batas trapiko at disiplinadong traffic enforcer. Para naman kay Yope Ayuk, sa palagay ko oo, makakatulong para madisiplina at maging responsable ang mga driver na sobrang bilis magmaneho. Para na rin sa kaligtasan ng nakararami, huwag lang sana abusuhin ng mga may kapangyarihan ang ganitong klase ng teknolohiya para mangotong. At tugon naman ni Jefferson Sosa, a straight no, a speed detector gun can't prevent accidents. Dapat talaga ang tao maging maingat hindi lamang sa sarili, kundi sa kapwa at sa mga bagay sa paligid niya upang maiwasan ng aksidente. Kung may disiplina lang sana ang bawat mamamayang Pilipino, wala sanang naaaksidente. Sali lang po sa diskusyon at baka mapili namin ang inyong opinyon. Sundan po kami sa aming GMA official Twitter account. Pwede rin po kayong makilahok sa discussion sa aming official Facebook page. Sa Paris, nagprotesta ang mga kababaihan sa paggunita nila sa ika-100 anibersaryo ng International Women's Day kahapon. Nakiisa pa nga ang mga kababayan natin Pinay doon na pinangungunahan ni Ms. Zita Obra. Nagmistula itong noise barrage. Ang kanilang sigaw, patas na karapatan ng babae at lalaki lalo na pagdating sa trabaho. Pinangunahan ng singer na si Annie Lennox ang pagmamarcha ng 1,500 tao sa dalawang bridge sa London. Yan ay bilang paggunita pa rin sa ika-100 taon ng International Women's Day. Kasama rin nila si human rights advocate Bianca Jagger sa pagtawid sa Millennium at Hungerford Bridges. Ayon sa mga nakisama sa pagmarcha, ginagawa nila ito upang ipahatid ang kanilang mensahe na nais nilang magkaroon ng malaking role ang mga kababaihan sa kinabukasan ng mundo. Masangsang na amoy ang gumising sa mga residente ng Redondo Beach sa California. Milyon-milyon kasing patay na isda ang nakitang palutang-lutang sa pier dito. Misteryoso man ang pangyayari, tingin ng mga biologists maaring naubusan ng oxygen ang mga isda at namatay ng maipon sila sa lugar. Posible raw kasing naligaw ito ng daan at na-stranded sa pier dahil sa bagyo. Inaalam pa rin kung ano talaga ang sanhi ng insidente. Aabutin daw ng ilang linggo bago tuluyang maalis ang lahat ng isda sa tubig. The soon-to-be royal couple got their hands dirty sa Northern Ireland, pero yan ay dahil sa kanilang pagtulong sa isang agricultural college doon. Ikinatuwa ng mga tao roon nang pareho silang nag-hammer ng fence post. Si Prince William lang ang dapat gagawa raw nito. Pero game na kisama si Kate kahit naka-high heels siya at maputik ang lugar. Matapos niyan ay tumingin na rin sila ng bridal bouquets sa isang flower arranging class doon. Ito ang kanilang latest public appearance matapos nilang i-announce ang kanilang engagement. Nasulya pa naman ang uri ng buhay ng mga penguin sa Antarctica sa tulong ng teknolohiya. Ilang Japanese scientists kasi ang nagkabit ng video camera sa likod ng mga 15 penguin. Kaya pati paglusong ng mga ito sa tubig, nakita sa mga litratong ito. Sa tulong nito, nakita rin ang buhay ng mga penguin sa ilalim ng mga yelo ng Antarctica. Madalas daw kasing underwater lang ang mga penguin ito. Kaya bihira na maituturing ang mga imaheng nakuha. Unti-unti na nga nating nadarama ang init ng panahon kaya tampok namin ngayon sa Eat and Run mga kakaibang fruit shake. Ang isa may yogurt, ang isa naman may gulay. Papalapit na ng papalapit ang summer, kaya naman tiyak na magiging in na naman ang iba't ibang pamatid uhaw tulad ng summer shakes. When you say fresh fruit blends, definitely it consists of fresh fruits. Then definitely, ang twist niya doon kasi is, unlike the other fruit blends, we'll be using yogurt as one of the ingredients of our fruit blend.
Para maiba sa nakasanayang fruit shakes, lalagyan ito ng zero-calorie yogurt. Ayon sa ilang pag-aaral, ang yogurt ay nakakatulong magpababa ng inyong timbang. Mabibili ito sa halagang 120 pesos. Kung gusto nyo namang sumubok ng kakaibang lasa ng fruit shake, pwede ring subukan itong inumin na may halong gulay. Yes, mga gulay na maaaring magbigay ng magandang benepisyo sa inyong katawan gaya ng detoxification o pagtanggal ng toxic substances sa katawan. Mabibili rin ito sa halagang 120 pesos. Pure nectars are fruits and vegetables that are combined. It's squeezed freshly. Makikita mo talaga. You juice it right there and then iinumin mo siya fresh. So that's healthy at the same time, refreshing. Mga pampalamig ngayong tag-init na ma-enjoy at magbibigay sigla sa buong pamilya. Sinasabing ang ballet ang most disciplined dance form at ang mga Pinoy hindi pa huhuli sa larangang ito. Makakasama natin ngayong araw, ngayong umaga, ang kauna-unahang Pilipina na nagwagi ng silver medal sa 2010 USA International Ballet Competition, Miss Candice Adea. Good morning and congratulations! Thank you po. Nako, kauwi mo lang ba? Yes. Okay, nako, grabe. So, mahirap bang makipag-compete sa Amerika? Mahirap, pero very inspiring. Nakaka-excite. Very inspiring. Yung mahirap muna yung pag-usapan natin. Bakit mahirap? Mahirap kasi maraming magagaling eh. Pabataan, ang babata nila, tas ang dami na nilang nagagawa. Bata ka pa rin naman eh. Ilan taon ka na ba? 24. 24. Hindi yun bata? Yes. Yung mga meron kalaban mo? 16, 14, yeah. Okay. So, ang labanan, pabataan. Oo. At patangkaran siguro. Yes, patangkaran din. Yung mga kalaban mo, anong height? Mga nasa 5'6", 5'4". Naku, patay And tayo I'm mga just Pilipina 5'2". dyan. Pero, syempre, talent pa rin ang umiral. Yes, Oo. yung puso ng pagiging Pinoy. Did you expect to win? Actually, no. Oo. Basta ang iniisip lang namin is to compete with ourselves, not to compete with them. Just to compete and go beyond what we can do. So, yun. Nung nanalo ka, talagang shock talaga, tsaka sobrang happiness. Ayun. Ilang taon ka nung nagsimula ka mag-ballet? 4. Diyos ko, 4 years old. Ano ba ginagawa ko nung 4 na taong gulang ako? Yes, Grabe. 4. Pero talagang hilig mo na. Nung bata ako, playground lang yung ballet. Naging serious ako nung high school na. Mahirap ba siya? Mahirap. Mahirap talaga yung ballet. Kasi ang instrument mo, not like visual arts na may canvas ka and paintbrush or music na may violin or piano. Kami, ang instrument namin is our body. Okay. Gaano siya kahirap kailangan sumasakit yung paa mo, nasusugatan ba kayo? Yes, ganyan? umaabot sa point na gano'n na wala, the show must go on. So kahit masakit na yung paa mo or may dead nails ka na or may blisters ka na, go. Adrenaline na lang, just push yourself. So nasusugat talaga yung toes ninyo? Kasi di ba parang nakaganon yung toes ninyo eh. Anong ginagawa mo? Wala. Wala. Lalagyan ng Band-Aid or Betadine. Yun na lang. Emergency Tapos araw-araw kailangan Yes, araw-araw. sumasayaw ka. Ilang oras per At day? least, we work from 2 p.m. till 10 p.m. We just have 2 2 p.m. hours to break. 10 p.m.? Yes. 8 oras? Sayaw lang ng sayaw? Yes. Uy, nakakaloka yun. Yes. Kaya pala ang payat mo. Kaya yun. Yeah, kaya yun. Oo. Ang Mindset hirap, lang. Ang hirap siguro nun. Mahirap, pero actually sanayan lang. Discipline talaga. As in, discipline. But what keeps you going? Yung love mo sa ginagawa mo. Tsaka nag-enjoy ako eh. So, as long as you're enjoying sa ginagawa mo. Alam naman natin, Candice, dito sa Pilipinas, hindi masyadong sikat ang ballet. Nung nag-perform ka sa ibang bansa, ano yung pakiramdam mo? Ang sarap ng feeling eh. Like, example, yung round 1 namin. After namin mag-perform, nag-standing ovation sila. As in, during the competition. As in, on stage, parang naiiyak na talaga ako. So, yun, grabe yung feeling habang nagbabaw, tas ina-appreciate nila yung hard work mo.
yung pinagpaguran mo. Pero dito nga sa Pilipinas, Yeah. sabi mo sa akin kanina, no, nag-uusap Yeah. tayo, parang may frustration ka. Oo. Unfortunately, yung art dito sa Pilipinas, hindi ganun ka-supported by the Filipinos. Pero hopefully, sa ginagawa namin, unti-unti makilala na yung art or specifically ballet dito sa Philippines. I'm sure may mga temptasyon na doon ka na lang sumayaw sa ibang bansa. Oo, kasi kasi mas appreciated. Yeah. Pero anong plano mo? As of now, hindi ko pa pinag-iisipan yon. Pero, yeah, meron din ganyan. Kasi it's a dancer's dream to dance with a big company, to bring your flag in other countries para mapakita mo rin na magaling din ang Pilipino sa ibang mga tao doon in mga international. Yeah. Pero masarap pa rin mag-perform sa Pilipinas. Yes, of course. Masarap pa rin mag-perform dito. Oo. Kasi, ang sarap ng feeling na after mo mag-perform, kahit pa paano may ni-inspire kang Pinoy na, wow, gusto ko rin mag-ballet or wow, gusto kong supportahan ng arts. Makikita nila, ang galing pala ng mga Pilipino. Ganon. Okay, at sinabi mo na rin inspirasyon, magsisilbi kang inspirasyon sa iba pang mga kabataan. Anong mensahe mo sa mga iba pang mga kabataan dyan na gustong mag-take ng ballet? Ang mensahe ko lang is honest work. Ikaw lang makakakilala sa sarili mo. Basta don't cheat yourself. Like, example, yun nga, pag lazy, darating yung point na tatamarin ka or ano, alam mo naman or pagpagod ka, alam mo naman kung up to what extent yung pagod mo eh. So kung kaya mo pa, just push yourself. Okay, maraming salamat Candice at congratulations. Thank Thank you you for giving pride to our country. Maraming salamat. Susunod! Laptop sa Germany makokontrol gamit ang mga mata. 3D microscope na imbento sa Amerika. At speed detector na bagong gadget ng MMDA, solusyon na kaya sa lumulobong bilang ng mga aksidente sa daan. Yan at iba pang balita at impormasyon sa pagbabalik ng